Bili na kayo ng taho. Masarap at matamis. Tiyak na hahanap-hanapin. Malakas na sigaw ni Vien habang binabaybay ang malawak na kalsada ng Pasay. Matagal na siyang naglalako ng taho para kumita ng pera. Yun lang ang tanging trabaho na maaari niyang pasukan dahil lumaki siyang palaboy. Kaya kahit marami siyang pwedeng pasukang trabaho sa edad ng 25, mas pinili niya ang pagtitinda ng taho kesa sa iba dahil nakasanayan na niya. Ilan ang sayo? May 10, 20 at 30 ako rito. Depende ang dami sa baso. Aniya, nang may bumili. Inasikaso niya naman yun. Samantala, napansin ni Von ang pamilyar na birthmark sa kamay ni Vien. Hugis paru-paro yun. Ihinto mo ang kotse, Mang Jun. I see something interesting. Aniya sa seryosong boses, saka inihinto ng driver ang kotse sa gilid. Bumaba naman si Von. Von Alexander. 30 years old ang gwapong tagapagmana ng Alexander Empire. Marami silang negosyo. Kabilang na ang mining at pharmaceutical company. Is that her? Tanong ni Von sa sarili nang humakbang palapit kay Vien. Bibili ka ba, sir? Magkano ang bibilhin mo? Tanong ng dalaga sa binata. Natigilan siya nang mapagtanto ang kakaibang kagwapuhang taglay nito. I'm not buying anything. I want to confirm something. Sabay hawak ni Von sa kamay ni Vien. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa gulat. At sa inis nito, umatras siya palayo matapos bawiin ang kamay. What the? Anong ginagawa mo? Manyak ka, no? Sa gwapo kong to? Wala akong pakialam sa mukha mo. Pero masamang basta-basta na lang nangahawak ng kamay. Huwag kang assuming. Tinitingnan ko lang ang birthmark mo. Sinungaling ka. Sabay tago ni Vien sa kamay niya. Ayaw niyang maniwala sa lalaki dahil hindi niya ito kilala. Lalapit pa sana si Von sa kanya nang damputin niya ang tsinelas niya. Mabilis niya itong naibato sa binata at nasapul yun sa noo. Ouch! Damn it! Daing ng gwapong CEO habang sapo ang noo. Bumakat pa roon ang tsinelas ng dalaga. Sabi na kasing huwag akong lapitan eh. You're getting into my nerves. Sumama ka sa akin. Ano? Hindi. Hindi ako sasama. Sagot ni Vien. Labis ang kaba na nararamdaman ng dalaga roon. Kinarga naman siya ni Von na alimoy sako ng bigas. Nagisterya ang dalaga. Tumahimik ka ah. Kapag hindi ka tumigil, ahalikan na kita. Sabi ko na eh, manyakis ka? Pakawalan mo ako. In broad daylight mo pa talaga ako kinidnap ha? Tulong! May manyakis isasama ako. Nagwawalang pinaghahampas pa ni Vien si Von. Kahit na nasasaktan, tiniis ng binata at sinakay sa kotse niya ang dalaga. Kinalampag naman ni Vien ang bintana at pinto, kaya lang nakalak na yon. Mang Jun, sa Luwalier Mansion, I think I found their lost daughter. Tumango ang driver at agad na minaneho ang kotse. Ibaba mo ako! Yung taho ko, mananakaw yun, hindi pwede! Tuwawalan ako ng pagkakakitaan. Mayayari ako kay bossing nito. Mahal pa naman ang lagayang yun. Paiyak ng sigaw ni Vien. You will never sell again that kind of something dirty. Anong karapatan mong sabihin yan? Buisit ka? Hindi mo alam kung gaano kahirap ang dinanas ko. Malay mo mabago ang buhay mo kapag sumama ka sa akin. Don't get the wrong idea. Luwalier family is looking for their lost daughter. Ngayon, yung birthmark mo, rare yan. At may posibilidad na ikaw ang nawawala nilang anak. My name is Von, by the way. Von Alexander. Ano? Ikaw yun? Yung may-ari ng malaking mining company saka pharmaceutical? Oo. Kaya yung kidnapping mong pinagsasabi, hindi yan bagay sa gwapong kagaya ko. Tss, narcissistic. Tumahimik si Vien. At kahit papaano ay kumalma ang dalaga sa nalaman. Ayaw man niyang magtiwala sa sinabi ni Von, pero aminado siyang mamahalin nga ang kotseng sinasakyan nila. Pati ang mga suot nito sa katawan. Kahit ang damit niya, Armani. Natahimik ka. Wala na rin naman ako magagawa. Nakalayo na tayo. Pero bayaran mo yung taho at yung lagayan nun. Paano kung hindi pala akong hinahanap nila? Eh di sirang pangkabuhayan ko. Fine.
Magkano kailangan mo? 20,000. May pagkagarapal na sagot ni Vien. Ani habang nakangiti ng nakakaloko. Humugot ng wallet si Von at nagbilang ng 20,000. Inabot niya yun kay Vien. Kaya nanlaki lalo ang mata ng dalaga. Hindi siya makapaniwala na talagang yayamanin ng lalaki. Satisfied? Akin na ba to? Ayaw mo? Kulang pa ba yan? Alam kong wala pang 20,000 ang presyo ng tinitinda mo. Pero dahil inabala kita, sa'yo na lahat. Wow, ang galante mo naman. Pero teka, kung sakaling ako nga ang hinahanap nila, may mapapala ka ba? Oo, Sinasabi ko na nga ba? Ibig sabihin barya lang to sa'yo. May pabuya ka pang makukuha. engot, wala. Kung ikaw nga ang fiancé ko, gusto kong i-cancel mo ang engagement natin. Hindi kita type. Ay wow, juicy ka pa. Kung ako pala ang fiancé mo, di dapat hindi mo na ako isauli sa kanila. Bakit pa? I have my own reasons. Hindi ako nagtitake advantage. Saka, in exchange sa pagtulong ko sa'yo na makauwi, you must cancel the engagement. Ayaw pumayag nila daddy eh. Kung ikaw ang gagawa, baka pwede pa. Hindi mo ba pagsisisihan? What? Sa tingin mo ba good catch ka? Oo naman no. Sabay flip hair ni Vien. Napailing naman si Von. Aminado siyang maganda ang dalaga, kaya lang hindi ito pala ayos. Kaya simple at normal lang tingnan. Makalipas ang mahabang oras na biyahe, nakarating naman sila sa Louvillier Mansion at pinapasok ang kotse ni Von nang makilala yon ng mga guard. Bumaba si Von at hinila niya ang braso ng babae. Binitawan niya lang ito nang makita ang mag-asawang Louvillier. Uncle Gray, Auntie Steffi, may kasama po ako. Hindi ko lang alam kung siya nga ba si Vienna anak ninyo. But they have the same birthmark. Sabay pakita ni Von ang kamay ng dalaga. Halos manlaki ang mga mata ng mag-asawa sa gulat. Naluha pa si Steffi at mabilis na humakbang palapit. Nakaramdam sila ng lukso ng dugo sa unang pagkikita pa lang. Anak, kamukhang kamukha mo ako nung kabataan ko. Walang duda. Ikaw nga ang aking anak. Auntie, ipa-DNA test niyo muna para malaman talaga natin kung anak niyo ba talaga siya. Okay. Para makasiguro at iwas tanong. Kinabahan naman si Vien. Ayaw niya rin talagang umasa na siya ang nawawalang anak ng mag-asawa. Pero may kaunting pananabik siyang nararamdaman. Bukod pa roon, nakaramdam din siya ng lukso ng dugo. Ayaw kong umasa pero gusto kong malaman kung sino ba ako. Bata pa ako nang maging batang lansangan. Ano pang hinihintay ninyo? Tara na, at magpa-DNA test ka na. Tumango ang mag-asawa at excited na sumama kina Von. Sumakay sila sa kotse ng binata, saka dumiretso sa ospital. Nagpa-DNA test naman si Vien at sinabi sa kanila na after 3 days malalaman ang resulta. Maraming salamat. Kung ganun, hihintayin na lang namin sa mansyon ang mahalagang balita. Uuwi po muna ako sa apartment ng boss ko. Doon po ako umuupa. Hindi ka na muna babalik roon, iha. Tawagan mo lang siya. Hihintayin natin ang resulta. Sa mansyon ka na muna tutuloy. Ho? Paano yung sabay linggo ni Vien kay Von? I-send mo na lang ang bayad sa tao at sa lagayan nun. Mabilis na sagot ng lalaki nang mapagtanto ang pinoproblema ni Vien. Taho? Yes, Auntie. Taho vendor si Vien nang makita ko siya. Kung ganun, hindi naging madali ang buhay sa iyo, Vien. Kung sakali mang ikaw nga ang nawawala naming anak, sisiguraduhin kong babawi kami sa iyo ni Gray. Lumamlam ang mga mata ni Doña Steffi. Tila may mainit na palad namang humaplo sa puso ni Vien sa kanyang narinig. Sa unang pagkakataon, tila nagiging gahaman siya sa pagnanais na sana siya na lang nga ang tunay nilang anak. Salamat po. Umalis sila sa ospital at bumalik sila sa mansyon ng mga Louvillier. Ginabi na sila kaya doon na rin kumain si Von. Pagkatapos kumain, nagpaalam na ang binata sa mag-asawa. Uwi na muna ako, Uncle Gray and Auntie Steffi. Mabilis na hinawakan ni Vien ang kamay ng lalaki. Hoy, iiwan mo ako dito? Nababaliw ka na ba? Inis na sabi ng dalaga. Ikaw ang nababaliw. Hindi naman ako taga rito. I have my company to manage. May sarili akong buhay.
I will be back after 3 days. Hindi pwede. Huwag mo akong iwanan. Hindi ako sanay rito. Hindi ko rin sila kilala. Mahiya ako niyan. What's the difference? Hindi mo rin naman ako kilala. Huwag kang ngang baliw. Kainis ka naman? Isama mo na lang kaya ako. Baliw. Saka pinitik ni Von ang noo ni Vien. Napapikit naman ang dalaga saka dumaing. Aray ko, ha? Tinalikuran na siya ni Von. Stay here. Kilalanin mo sila. Malay mo, ikaw palang nawawalan nilang tagapagmana. You will be the heiress of the Vien jewelries. Natigilan si Vien at nanlaki ang mga mata sa gulat. Umalis naman roon si Von. Pagkatapos mag-usap ng mag-asawa, sinamahan siya ni Doña Steffi sa guest room. Magpahinga ka na muna dito sa guest room, Vien. Kapag nakumpirma na ikaw ang nawawalang anak namin, sa queen size room ka na matutulog. Sana nga ikaw na ang anak namin. At na kaming makabawi sa'yo. Pwede ba kitang yakapin? Halos maluhaluhang saad ng ginang. Husa namang tumango ang dalaga, kaya naramdaman niya ang init ng yakap ni Doña Steffi. Sana nga po, gusto ko rin namang maranasan ang aruga at pagmamahal ng mga magulang. Buong buhay ko, puro hirap lang mag-isa ang naranasan ko eh. Huwag kang mag-alala, hindi pa natin alam ang totoo. Pero sisikapin kong iparana sa iyo yon sa loob ng 3 araw. Ngumiti si Vien at tumango naman ang Donya. Lumabas muna ito at naiwan roon ang dalaga. Nahiga siya sa malambot na kama. Di nama ang kalambutan noon habang nakatitig sa magandang chandelier. Ang sarap siguro mabuhay ng ganito kung kasing yaman nila. Aniya, makalipas ang 1 oras, pumatok ang mayordoma at pinagbuksan yun ni Vien. Sunod-sunod na pumasok ang mga katulong na may dalang mga branded na damit, sapatos, gamit, cellphone at marami pang iba. Ang dami. Akin yan? Aniya, sa nanlalaking mga mata. Tumango ang mayordoma at tahimik na umalis kasama ng mga kasambahay matapos dalhin ang mga gamit niya. Agad sinukat ni Vien ang mga yon, halos magwala siya sa sobrang pagkamangha. Grabe, ang bongga! Ang mamahal ng mga to. Nakatulog si Vien kinagabihan na may ngiti sa labi. Kinabukasan, kasabay niyang kumain ng mag-asawa. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya habang kausap ang mga ito. Naiilang man, pero nakikita niya nag-e-effort ang mag-asawa na entertain siya. Makalipas ang 3 araw, dumating ang resulta ng DNA test. Agad iyong kinuha ng Donya at binasa. OMG! Thank you, Lord! We finally found our long-lost daughter! Masayang sigaw ng Donya. Totoo? Ako ang anak ninyo? Hindi naman makapaniwalang sigaw ni Vien. Tumango ang ginang. Saka mabilis na niyakap ang dalaga. Ganoon din si Don Gray Luwelier. Labis ang sayang nararamdaman nila at halos maluha sila. Oo anak, babawi kami ng daddy mo sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Sakto namang dumating si Von at narinig ang magandang balita. Confirm? Oo, iho. Utang na loob namin sa'yo ang pagdala mo rito kay Vien. Maraming salamat. Ano pong itatawag ko sa inyo? Saka, gusto ko pong i-cancel ang engagement namin ni Von. Mami na lang at daddy naman kay Gray. Bakit naman, iha? Ayoko pong pakasalan ng lalaking hindi ko mahal o kilala. Uy, pwede nyo namang kilalanin ng isa't isa. Saka mabait na bata si Von. Pag-uusapan muna namin ng mga magulang niya. Ha anak? Natahimik si Vien at doon kinausap ni Von ang babae. Kumbinsihin mo sila. Oo, huwag kang angatat. Nung una nga ay hindi sila nagkakasundo. Laging iritable sa isa't isa. Siguraduhin mo lang. Para kang lasing, no? Yun nga agad ang sinabi ko sa kanila. Okay. Hindi ka pa ba aalis? Naaalibadbaran ako sa'yo. Pinalalayas mo ako? Bakit? Kung di mo ako gusto, mas lalo naman ako. Sabay irap ni Vien. Umalis siya sa harap ni Von. Pakiramdam tuloy ng lalaki. Hindi ka nais-nais ang itsura niya. At bigla siyang na-confuse sa sarili. Hindi ba ako gwapo sa paningin niya? Talagang inisnab siya ng tuluyan ng dalaga hanggang sa makauwi siya. Nang sumunod na araw,
Bumalik ulit si Von sa mansyon. Ano na namang ginagawa mo rito? Hindi na ako makapagtimpi. I want you to cancel our engagement. Bakit ka ba nagmamadali? May pakakasalan ka bang iba? Wala. Wala naman pala eh. Saka nilagpasan ng dalaga ang binata. Hinabol siya ni Von at hinatak sa kamay. Aksidenteng napalakas ang hatak ni Von, kaya natisod si Vien at tumama ang labi nito sa kanya. Hiyo! Ikaw itong lalampa-lampa. Namumula ang pisngi sa katenga na katwiran ng lalaki. Basta ka na lang nanghahatak dyan eh. Kainis, yung first kiss ko. Naiinis na reklamo ni Vien. Akala mo ba ikaw lang? Biglang nagkahiyaan ang dalawa, kaya tumakbo na palayo si Vien. Buwisit ka? Napakamot na lang sa batok si Von, saka humawak sa kanyang labi. Aminadong kinilig, pero mabilis nang inalis sa isipan ang tungkol roon. Panay ang buntot niya sa dalaga, kahit saan ito pumunta. Von, alam kong labag sa kalooban mo ang gusto ng aming anak, na huwag ituloy ang inyong kasal. Kaya sosoportahan ka namin. Makukumbinsi mo rin siya. Singit naman ni Doña Steffi. Ho? Namutla si Von sa kanyang narinig, pero bago pa siya makapag-react, umalis na roon ang ginang na may ngiti sa labi. Napailing na lang si Von at nagpa siyang umalis ng walang paalam. Nakausap naman ni Vien ang boss niya at pinalipat ng mga gamit sa mansyon ng mga magulang. Kinagabihan, "Anak, tara na, kakain na tayo. Nagustuhan mo ba ang bago mong kwarto?" Tukoy ng Donya sa queen size room. "Opo, salamat po." "Walang anuman, anak. Kulang pa nga yun sa panahon na puro hirap ang dinanas mo. Malaki ang naging pagkukulang namin bilang magulang. Huwag po kayong mag-alala. Hindi niyo naman po akalain na nanakawin ako nung bata pa ako at mamamatay ang nagnakaw sa akin ng maaga. Salamat sa pag-unawa, anak. Kung hindi ka lang ninakaw ng nanay mo noon, matagal ka na sanang nakaahon sa hirap. Baka hindi mo pa naranasang mahirapan. Dahil ginawa namin lahat para sa iyo. Even our company named after you. Kaya nga po, sabay-sabay silang kumain nang makalabas sila sa kwarto ni Vien. Naabutan nila roon si Don Gray, na kasama si Elijah. Ang pinagkakatiwalaan nitong tao. Kaibigan rin ng kanilang pamilya, ang mga magulang ng binata. "Elijah, meet my daughter Vien." Hi. Elijah nga pala ang pangalan ko. I will be your tutor from now on. "Tutor?" Tumango ang gwapong binata. Simula nga ng araw na yon, madalas na silang magkasama at tinuturuan siya ng lalaki. Naging close sila dahil doon. Isang araw, nadula si Vien at sinalo ni Elijah. "Thank you sa pagtulong." Welcome. Matamis na ngumiti ang binata. Aminado ang lalaki na nagagandahan siya kay Vien. "Ingat ka pa uwi." Yeah. Saka naglakad paalis ang binata. Kinilig naman si Vien roon. Isang umaga, sinamahan siya ni Elijah sa company at iginala sa loob noon. Namangha naman si Vien at inaral ang mga ginagawa ng mga tauhan ng kanyang daddy. Grabe, mahirap rin palang trabaho nila. Oo naman. Muntik na sana matalsikan si Vien ng gemstone nang harangan yon ni Elijah. "Hala, ayos ka lang?" Oo, ayos lang ako. Nakangiting tugon ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit sobrang bait niya kay Vien. Basta magaan ang loob niya at hindi niya akalain na magugustuhan niya ito. Samantala, makalipas ang isang linggo, nagkaroon ng family gathering ang pamilya ni Von at ni Vien sa 5-star restaurant na pagmamay-ari ng pamilya ng lalaki. Sa 5-star restaurant na pagmamay-ari ng pamilya ng lalaki. Sabihin mo na sa kanila. Bago pa man makapagsalita si Vien, nabanggit na ng kanyang mami ang tungkol sa engagement. May sasabihin sana akong mahalaga about ito sa kagustuhan ng aking anak. Pero, hindi ko alam kung anong opinion niyo sa bagay na ito. Ayaw niyo raw pakasalan si Von dahil hindi niya kilala ng lubos ng lalaki. Pero, nakikita ko naman na todo suyo si Von sa aming unika iha. Kaya, kayo pa rin ang masusunod.
Sumagot ang mami ni Von at kinumbinsi si Bien. Namutla ang dalaga nang mariing umiling ang lalaki. Naiintindihan ko po si Bien. Kung yun talaga ang gusto niya, ayos lang naman po. Pasensya na po kayo. Si Von talaga ang may ayaw nito. Una pa lang, nilinaw na niya hindi niya ako gusto. Pag-amin ng dalaga. Hinawakan naman ni Von ang kanyang kamay at pinisil. Bien, Hindi na maimpinta ang mukha ng lalaki sa sobrang inis dahil nilaglag siya nito. Kung gayon, totoo ba ang sinabi ng aking anak? Dismayadong singit ni Doña Steffi. hindi po. Ay, saka na lang natin pag-usapan. Nainis ang mga magulang ng binata sa nalaman. Kaya naman, para bumawi sa pamilya ni Bien, nagpasya na silang ibahin ang usapan at kumain na lang muna. Pagkatapos nilang kumain, hinawakan ni Von ang kamay ni Bien at tila napaso silang dalawa. Bakit ba? Bakit mo ako nilaglag? Pagkatapos kitang ipakilala sa mga magulang mo? Dahil ayokong lumabas na ako lang may ayaw. Pwede namang tayong dalawa. Bakit kailangan mo pang i-maintain ang good image mo sa kanila? Kung talagang ayaw mo sa akin. Inis na binawi ni Bien ang kamay. Because they are important to me. Kaya lang ayokong isaalang-alang ang kaligayahan ko. Paano kung hindi tayo magkasundo? Kaya nga, let's cancel our engagement together. Hindi nakasagot si Von at inawanan naman siya roon ni Bien. Nang sumunod na araw, ipinasa na kay Bien ang kanyang mga magulang ang Bien Jewelries at si Elijah ang naging mentor sa ka-tutor niya sa pagmamanage ng negosyo. Basta matapos mo lang ang 1-year study, ayos na. Tiyak na mabilis ka namang matututo kaya alam kong magagawan mo ng paraan ng tungkol sa understanding ng business. Basta, gabayan mo ko. Thank you, Elijah. Saad ng dalaga sa gwapong binata. Kasing edad lang nito si Von at kasing katawan, kaya hindi mapigilang humanga ni Bien sa lalaki. Anything for you. Sabay kindat ni Elijah. Nakita yun ni Von nang pumasok siya sa conference room. Gusto niya lang sanang bisitahin si Bien, nang yun ang maabutan niya. Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi ng dalaga habang nakatitig kay Elijah. Nakaramdam siya ng matinding inis dahil hindi ganoon ang madalas na reaksyon ng babae kapag siya ang kasama. Lagi itong bad trip o di kaya'y iritable. Bien, let's talk. Oh, Von, napabisita ka. Hindi ikaw ang ipinunta ko rito. Malamig ang boses na tugon ni Von sa kababata. Pareho silang mayaman ni Elijah at karibal ng kumpanya ng binata ang isa. Fine, maiwan ko na muna kayo. Kibit balikat na sagot ni Elijah nang hawakan niya ang kamay ni Bien. Napatitig roon si Von at nakaramdam ng matinding selos. Huwag mo kong iwan sa kanya. I hate him. Natawa na lang si Elijah at inalis ang kamay ng dalaga. Ginulo nito ang buhok ni Bien na kinasimangot ng dalaga saka umalis. Kinorner naman ni Von si Bien, kaya napaatras ang dalaga sa pader. Kaya ba ayaw mo akong pakasalan dahil gusto mo si Elijah? Teka, saan galing ang paratang mong yan? Ikaw nga itong ayaw, di ba? Kaya ayoko. Kasi you're a flirt. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo? Napipiko na sikmat ni Bien. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng lalaki. Anong karapatan nitong sabihan siyang malandi? Ang sabi ko, Hindi na natuloy ni Von ang sasabihin nang sampalin siya ni Bien. Ang kapal ng mukha mo? Umalis ka nga rito. Kung hindi ka aalis sa harap ko, ako ang aalis. Gigil na sigaw ng dalaga, saka itinulak ng malakas ang lalaki. Hindi naman nakareact agad si Von sa sobrang gulat. Yun kasi ang unang beses na may sumampal sa kanya. Bago pa man makalayo si Bien, kusang gumalaw si Von at hinigit siya ulit sa kamay. Saka sinakop ang labi ng dalaga. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Kasabay ng malakas na kabog ng dibdib. Nagpumiglas ang babae. Pero wala siyang magawa, kaya kinagat na lang niya ang ibabang labi ni Von. Manyak! Nanghahalik! Halos mga matis ang mukha ni Bien roon. Hindi matanggap ang sinapit kay Von. wala pang nakakasampal sa akin. Ikaw pa lang.
Kaya nararapat kang parusahan. Ako pa talagang gusto mong parusahan? Sino ba sa atin ang malandi? Ikaw ngang nanghahalik eh. Talaga naman. Namumula pa ang pisngi mo sa harap ni Elijah? Hindi ko naman hinahalikan gaya ng ginawa mo. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Bakit mo ako hinahalikan? Dahil naiinis ako. Hindi magawang titigan ni Von si Vien dahil bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya lubos akalain na magkakaganon ang epekto nito sa kanya. Ang labo mo. Hindi sa lahat ng oras, pwede ang ginagawa mo. Paano pala pag gusto ko ng magka-boyfriend? No, hindi ako papayag. Mabilis na sagot ng lalaki. Anong hindi ka papayag? Hindi naman kita kaano-ano. Fiancé mo pa rin ako. Eh di ba nga ayaw mo? No. Wala kang ibang pakakasalan kundi ako. Binabawi ko na. Biglang sabi ni Von at kinabig ang bewang ni Vien. Halos magwala naman ang puso ng dalaga roon. Ano ba talaga? Ang gulo mo ah. Pagkatapos magsalita ng dalaga, muling sinakop ni Von ang kanyang labi. Namilog ang mga mata ng babae sa gulat. At hindi siya makapaniwalang hahalikan ulit siya nito. Natulala na lang si Vien sa mga oras na yon habang ginagawaran siya ni Von ng mainit at mapag-angking halik. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang kanilang halikan at halos manlambot ang kanyang tuhod. Kusang gumalaw ang kanyang labi para tugunan ang halik. Akin ka lang, Vien. Hindi ko pala kayang makita kang masaya sa iba. Ayokong napapalapit ka sa iba. Hindi ko alam kung kailan ko pa ito naramdaman pero kanina, narealize ko habang kausap mo si Elijah na ayokong nakikita kang kinikilig sa iba. Ew, Akala ko hindi kita magugustuhan. Pero iba yung reactions ko ngayon. Kakaiba. Hindi na normal. Alam ko. pero I will pursue you. Wala kang ibang papayagang manligaw kundi ako. Distance yourself with Elijah. I'm fucking jealous. halos magwala ang puso ni Vien nang marinig ang huling sinabi ng lalaki. Hindi niya akalain. Naaamin sa kanya ang kagaya ni Von na sobrang ma-pride. Sigurado ka bang liligawan mo ko? Oo. Kulang pa bang kiss ko? Hep hep, tama na. Nakuha mo na ang first at second kiss ko. And I will make sure that I will also be your last. Umubog lalo ng malakas at mabilis ang puso ni Vien roon. Kakaibang saya naman ang dulot ng halik na pinagsaluhan nila ni Von. Sa tingin mo, mag-work tayo? Bakit hindi natin subukan? Total, engaged naman na tayo. Kilalanin natin ang isa't isa. Napaisip naman si Vien sa kamarahang tumango. Hindi man siya sigurado sa kakahinatnan ng desisyon niya, sinubukan niya pa rin ang magtiwala at hahayaan ang tadhana sa plano nito. Yumakap sa kanya ang lalaki at hinalikan siya sa noo. Kinilig ulit si Vien, kaya namula ang pisngi ng dalaga. Siguraduhin mo lang na hindi ka papola at hindi ka sa una lang magaling. I swear. Dahan-dahang itinaas ni Vien ang kamay para yumakap sa binata. Kinilig naman si Von roon. Isang umaga, dinalan mismo ng cake sa ka-flowers ng binata ang babae. Seryoso ka na? Oo naman. Anong akala mo sa akin? Akala ko, trippings ka lang eh. Hindi. Sabay abot ng lalaki sa mga dala kay Vien. Kinilig naman ng dalaga. Salamat. Basta para sa'yo. Sabay kindat ni Von sa kakinilig ang babae. Nang sumunod na araw, nagpunta sila sa mall para bumili ng bagong gamit ni Vien. Hindi makapaniwala ang dalaga na mararanasan niyang igala at bilhan ng mga mamahaling gamit. Thank you. Welcome. Para sa future wife ko. Namula naman ang pisngi ni Vien sa narinig. Talagang kinilig siya roon. Isang gabi, nag-dinner date sila sa mansyon nila Vien at labis ang tuwa na nararamdaman ni Doña Steffi at Don Gray. Enjoy! Thank you, tita. Nahiya naman ng dalaga, kaya kumain na lang siya. Ganon rin ang ginawa ng binata. Nang sumunod na araw, isang malaking van ang dumating lulan ang mga chocolate sa kasurpresa ni Von para kay Vien. Para sa'yo.
Salamat. Kinikilig na sagot ng babae. Nagpa-picture sila at in-upload sa social media. Kitang-kita ni Vien kung gaano ka-proud si Von sa kanya para i-flex at imay din ito. Ayan, ayos na. Wala bang mananampal sa akin bigla niyan? Wala. Tumango ang dalaga sa kahinawakan ni Von ang kanyang kamay. Muli na namang kinilig si Vien roon. Salamat. Nagbanding sila roon at kumanta naman si Vien habang nagigitara si Von. Ang lamig at ang lambing ng boses mo. Lalo akong nai-inlove. Bolero. Totoo naman. Hindi na nakipagtalo pa ang dalaga. Tahimik siyang sumandal sa balikat ng lalaki habang kumakanta. Lumipas ang mga araw. Tinotoo nga ni Von ang panliligaw kay Vien. Pinadadalhan niya ito ng sandamakmak na regalo at bulaklak. Madalas rin silang kumain sa labas at halos ipangalandakan ni Von sa mga tao ang panliligaw niya kay Vien. Naabutan niya naman roon si Elijah. Nandito ko na naman sa opisina ni Vien. So what? I'm her fiancé. May karapatan ako. Estorbo ka lang eh. Gusto mo yatang maupakan ano? Salubong ang kilay na tugon ni Von kay Elijah. Agad namang tumayo si Vien at pumagitna sa dalawa. Tama na nga yung asaran ninyo. Ayan na naman kayo eh. Pareho naman kayong pikunin. Alis nga dyan. Aniya kay Elijah, saka lumapit kay Vien at inabot ang favorite na cake ng babae. Wow! Para sa'yo. Akin to? The best ka talaga, Von. Sumingit naman si Elijah. Ang akin, Von. Ang hayop na to. Alam na nandito ako. Si Vien lang dinalhan. Are we even close? Mayaman ka. Bumili ka ng sayo. Pangit ng ugali mo. Sayo lang. Hinila na ni Vien si Von kaya naupo na sila sa may couch. Pinanood ng binata ang fiancé na kumain ng cake. Gusto mo? Makalabas na nga. Mga dipungal. Sa harap ko pa talaga naglalandian. Hustisya naman sa single na kagaya ko. Elijah! Saway ni Vien na may namumulang pisngi. Tumayo naman si Elijah sa swivel chair at nagpas siya ng lumabas. Tipid itong ngumiti. Buti na lang pala pinigilan kong sarili kong magustuhan ka. Hindi pa man nag-uumpisa, alam kong talo na. Bulong ng lalaki. Samantala, nagbanding sila Vien at Von sa office ng dalaga. Hinigit ng lalaki ang bewang ng babae. Saka humalik sa pisngi nito. Namula naman yon kaya lalong natuwa si Von. Ang cute ng future wife ko. Naman. Oo nga, ang cute mo. Pinatitibok mo na naman ang puso ko. Dumukwang naman si Vien at nag-iwan ng smack sa labi ng lalaki. Natulala si Von roon. At nang makabawi, kinabig niya sa batok ang fiancé sa kaginawaran ng matamis na halik. Nagsalo sila sa isang mainit na torrid kiss at halos magwala ang kanilang mga puso sa sobrang kilig. Kinikilala pa lang natin ang isa't isa. Ganito na tayo kaklingi. We're going to marry each other so why not? Napailing na lang si Vien pero naroon pa rin ang kilig na nararamdaman. Nang sumunod na araw, sinundo ng binata ang dalaga para mamasyal. Napadpad sila sa isang lugar at nakarating sa plaza na nagdadaos ang fiesta kaya sobrang daming tao. Bukod pa roon, may mga banda rin na nag-exhibition ng mga majorette. Kaya mo ba ako dinala rito para makasili ka sa mga babaeng yan? Huwag kang ang bintangera. Hindi ko sila type. Mas sexy at mas maganda ka sa mga yan. Naku, sinasabi mo lang yan kasi nandito ako. Hindi. Kahit pa wala ka, hindi kita lulokohin. Sabay hawak ng binata sa kamay ng dalaga. Namula naman ang mukha ni Vien roon. Siguraduhin mo lang, ayoko sa cheater. Hindi pa man tayo. Hindi ka pa man ikinakasal sa akin. Mananatili akong tapat sa'yo kahit anong mangyari. Ganun naman dapat. Kung magiging tapat ka sa akin, ganun rin ang gagawin ko. Ngumiti si Von at halos magwala ang puso ni Vien sa sobrang kilig. May gusto ka bang bilhin? I will buy it for you. Nax, talagang pinaninindigan ang pag-i-spoiled ha? Siyempre. Tara doon sa Tiangge. Sabay hila ng dalaga sa kamay ng binata. Labis naman ang kilig na nararamdaman ni Von sa mga oras na yon.
Kung ganito lang palagi, hindi nakakasawa. Ang alin? Ang hawak mo ang kamay ko, habang hawak ko ang sayo. Namula ang pisngi ng dalaga sa sinabi nito. Aminado siyang nagugustuhan niya na rin si Von. At ang paraan ng pag-e-effort ng lalaki. Aminado akong nasasanay na rin ako sa ganito. Masanay ka lang. Wala naman akong balak magbago. Sa'yo galing yan ah. Wala nang bawian. Oo, sige na. Pumili ka na ng gusto mo. Tumango si Vien at namili ng mga gusto niya. Nakita niya naman ang isang pares ng rose gold na bracelet at kwintas. Gusto mo niyan? Oo, Sa totoo lang, kaya kitang bilhan ng mamahalin at original. Pero dahil andito tayo at gusto mo na, go. I will buy it for you. Sa susunod, magpapagawa ako sa company nyo ng para sa'yo na jewelry set. thank you. Iba kasi ang sentimental value nito kahit tiyanggi at mumurahin lang. Kasi kasama kita. Ito yung isa sa pinakamahalagang date natin. Kaya kailangan ng remembrance. Binayaran ni Von ang napili ng dalaga at ang iba pa nitong gustong bilhin. Pati mga murang damit sa couple jacket. Bumili rin sila dahil gusto ng babae. Bagay na bagay talaga sa'yo. Nagmumukhang expensive kahit anong suotin mo. Naman. To be honest, ngayon lang ako nagsuot ng hindi branded. At sa tingin ko, ayos naman talaga. Nasa nagdadala lang. Tama yan. Hindi sa lahat ng oras kailangang branded ang suot o ipangalanda ka na mayaman ka. Mas ayos pa rin talaga yung humble lang. Tumango ang binata at sinang-ayunan ang sinabi ng dalaga. Bumili rin sila ng shawarma na nagustuhan ni Von sa kabuko juice. Huwag kang mag-alala. Hindi sasakit ang tiyan mo rito. Wala naman akong sinasabi. Siyempre, inunahan na kita. Napailing na lang si Von habang natatawa. Sa totoo lang, hindi naman ako maselan pagdating sa mga ganitong pagkain sa kainumin. Basta maayos na niluto o malinis ang pagkakagawa, walang problema. Yan ang gusto ko sa'yo, walang arte. Napangiti lalo ang binata sa kasila dumiretso sa may puno ng akasya. Naupo sila sa upuan roon at isinandal ni Vien ang ulo sa balikat ng binata. Pagod o busog? Pareho lang. Pero higit akong masaya kasi kasama kita. Bagay na hindi ko nararanasan noon. Sa estado ng pamumuhay mo noon, hindi talaga imposibleng hindi ka makaranas makipag-date. Dahil ginugugol mo ang oras mo sa paghahanap ng paraan para kumita. Hindi kagaya ngayon. Mag-work ka man o hindi, may mga taong gagawa nun para sa'yo. Dahil ikaw ang boss. Pero syempre, kailangan mo pa rin kumilos. Para sa maayos na daloy ng negosyo. Tumango ang dalaga. Kinuha naman ng lalaki ang kamay nito at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Kaya namula ang pisngi nilang dalawa sa sobrang kilig. Alam mo rin ba na gusto kita? Gustong gusto na kita. Kumabog lalo ng malakas ang puso ni Vien sa kanyang narinig. Lalo na nang iangat ni Von ang kanyang baba. Nagtitigan sila sa mata at sabay na bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Bumaba ang tingin ni Von sa malambot na pink na labi ng babae. Hanggang sa unti-unti ang inilapit ang mukha para gawaran ito ng matamis na halik. Gusto rin kita, Von. Napangiti ang binata sa mas lalong ginalingan ng paghalik sa dalaga. Halos mamula ang mga mukha nila roon sa pinaghalong kilig at kakaibang sensasyong dulot ng halik. Kusa namang tumugon si Vien at sinipsip ang ibabang labi ng nobyo. Naging opisyal silang mag-on sa araw na yon. Kaya triple ang saya na nararamdaman nila. Punta tayong perya? Alam mo na may peryahan? Oo. Hindi naman ako ignorante pagdating sa mga ganitong bagay. Wow! Tumango si Von at hinila paalis roon ang dalaga. Naglakad sila hanggang sa makarating sa peryahan. Naglaro sila ng color game at bingo na labis na kinatuwa ni Von dahil nanalo silang dalawa. Ang galing mo ah! Suki ka ng kasino no? Hindi ah. Sadyang swerte lang ako sa lucky charm ko. May lucky charm ka? Oo. Ikaw? Kinilig naman si Vien sa sinabi ng binata. Ramdam niya ang pag-init ng pisngi at ang mabilis na kabog ng dibdib. Nakita naman sa kanya si Von. Sunod nilang pinuntahan ay ang gunfiring sa mga lobo.
Nagbayad si Von sa kabinaril ng sunod-sunod ang mga lobo. Wow! Nag-aral ka ba ng gunfighting? Oo, Ang astig! to protect myself. Pero ngayon, para protektahan ka na. Kinilig naman si Vien roon. Kaya dumukwang ang babae. Saka humalik sa pisngi ng fiancé. Nakakuha ng malaking stuffed toy si Von matapos maubos lahat ng lobo. Umalis naman sila roon at nagpa siyang kumain sa isang barbecue restaurant. Ganadong kumain ng dalawa sa sobrang gutom. Nang matapos, nagpahinga lang sila saglit. Saka inihatid ng binata ang dalaga sa mansyon ng mga magulang nito. Matulog ka na. Ikaw rin pag-uwi mo. Thank you. Ingat ka. Salamat sa time. Napasaya mo ako ng sobra saka sa mga regalo mo sa akin. Welcome. Matamis silang ngumiti sa isa't isa kaya kinilig. Kalaunan, umalis na ang lalaki sakay ng kanyang kotse para umuwi. Lumipas naman ang mga araw at buwan, mas napalapit sila sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang kanilang first anniversary. Dinala ni Von si Vien sa isla na kanyang pagmamay-ari. Sumakay sila sa yacht ni Von. Grabe, ang ganda ng yate mo. Yate natin. Dahil lahat ng pagmamay-ari ko, magiging sayo kapag ikinasal na tayo. Napangiti naman si Vien at mas lalong kinilig. Ang swerte ko naman. Mas maswerte ako kasi akong pinili mo. Wala naman akong pagpipilian. Meron. Elijah or me. Wala yung kay Elijah. Munti kang crush lang. Si? Selos? Hindi. Hindi raw pero nagiging one word ang salita. Huwag ako. Alam na sasabihin pa. Saka sinimangutan ni Von ang fiancé. Naglalambing namang yumakap si Vien sa kanya. Saka ito dumukwang para halikan ang labi ng lalaki. Namula ang tenga ni Von sa gulat. Pero kalaunan, nakabawi rin. At buong pusong tinugunan ang halik ng babae. Nagsalo sila sa isang matamis at buong pagmamahal na halik. Naglaban ang kanilang mga dila at labi na puno ng pananabik. Talagang nabawi ka ha? Oo, ayokong nagtatampo ang future husband ko. Pakiulit? My dear future husband, saad ng dalaga habang nakangiti ng matamis. I love you, Vien. I love you too. Kinikilig na tugon ng dalaga. Yumakap sila sa isa't isa at kakaibang saya ang nararamdaman nila sa mga oras na yon. Makalipas ang ilang oras na biyahe sa dagat, nakarating sila sa private island ni Von at halos manlaki ang mga mata ni Vien nang makita ang puti at pinong-pinong buhangin. Wow! Welcome to my Vien Island. Sa'yo ko na ipapangalan ng islang ito. Ay grabe! Seryoso ako. Inalalaya ni Von ang fiancé pababa ng yate at naramdaman agad ng dalaga ang pinong buhangin sa suot niyang sandals. Dumiretso sila sa malaking mansyon ni Von at napagtanto ni Vien na sobrang high-tech ng mga gamit roon. Naka-solar at generator talaga. Sakto namang nakaluto na ang cook na kasama nila at dinala na lang iyon sa mansyon. Doon na kumain ang dalawa at in-enjoy ang preskong hangin. Sana magustuhan mo rito. Oo naman. Masayang tugon ni Vien at gumiti. Magana silang kumain. Magana silang kumain ng sabay. At nang makatapos, dumiretso sila sa tabing dagat para magtampisaw sa asul na karagatan. Naghabulan sila habang nagtatawanan. Nang mapagod, nagbabad na lang sila sa tubig ng magkayakap. Ganitong vitamin C talagang masarap. Para sa akin, Vien vitamins lang sapat na. Kaloko. May Vien syndrome ka na? Oo. Adik sa'yo. Namula ang pisngi ng dalaga, lalo na nang siili na naman siya ni Von ng mainit na halik. Tinugunan yun ng dalaga ng parehong intensidad. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiinit. Nang mapagod, nagpasya silang umahon muna at nagbukas ng alak. Palubog na rin ang araw ng hapon na yon, kaya pinagmasdan nila ang paglubog ng araw habang umiinom ng alak. Simula nung makilala kita, nagbago ang paniniwala ko. Akala ko walang true love at soulmate.
Pero they do exist. At ikaw yun. Oo nga, ganun rin ako. Akala ko wala na akong pag-asang sumaya. Mararanasan ko pala yun kapag sayo na ako. Basta manatili kang tapat. Ako nang bahalang magmahal sa'yo ng wagas. Okay, ako naman ang bahala sa magandang lahi. Napangiti naman si Von at hindi kinontra ang fiancé. Habang tumatagal, tinatamaan na sila ng alak. Kaya naman, matapos makaapat na bote, nagpasya na si Von na dalhin si Vien sa kanilang kwarto at pinauna itong magbanlaw. Paglabas ni Vien, halos mapigtas ang pasensya ni Von, kaya naligo muna siya. Pero baliwala. Tuluyan na siyang nawala ng kontrol at nag-init nang makitang naglalagay pa lang ng lotion ng dalaga. Vien, baby. Are you seducing me? Hindi ah. Mabilis ang naging hakbang ni Von at agad na kinabig ang bewang ng fiancé. Sinakop nito ang labi ng dalaga at ginawaran ng mainit sa kamapang angking halik. Halos malunod si Vien roon at sabik na tinugunan ng halik ng parehong intensidad. Gigil nilang sinipsip at kinagat ang ibabang labi ng isa't isa. Habang humahaplos ang kamay ng lalaki sa bawat parte ng katawan ng babae. Von, nag-iinit na ako ng sobra. Mas lalo na ako. Itutuloy ko ba? Oo, ituloy mo. Masusunod. Saka sinimulang haplusin ni Von ang malusog na dibdib ng fiancé. Napahalinghing naman ang dalaga roon. Habang tumatagal na nagsasalo sila sa mainit na sandali, mas lalong nagiging intense ang kanilang mga galaw at labi. Hanggang sa nauwi yun sa mainit na tagpo sa kama. Ibinigay ni Vien ang kanyang puri sa nobyo, na labis sa mga ikinatuwa ng binata dahil siya ang una. I will cherish you forever. Yes. Ilang beses pinino ni Von ang loob ni Vien ang katas bago sila nagpahinga sa sobrang pagod. Nakatulog sila sa sobrang intense ng ginawa. Kinabukasan, nagising si Vien at halos hindi makalakad kahit papunta man lang sa banyo. Nakagisna nito ng lalaki, kaya agad na kinarga ang babae. Sorry. Nasobrahan ako kagabi. Halos mga matis naman ang mukha ni Vien sa sobrang hiya. Ay, wag mo na nga ipaalala. Hindi mo ba nagustuhan o kulang ako sa performance? Nagustuhan. Pero wag na nating pag-usapan. Nahihiya ako. First time ko kasi. Ako rin naman. Huwag kang mahiya. Kapag mag-asawa na tayo o kahit hindi pa, madalas naman natin gagawin yun. Napakahilig mo. Siyempre, at least sa'yo lang. Hindi na lang nagsalita si Vien dahil halos mga matis na talaga ang mukha niya. Sabay silang nag-toothbrush at naligo. Hindi na naman tuloy mapigilan ni Von ang sarili, kaya sinakop niya ang labi ng dalaga nang makakuha ito ng tiyempo. Napapikit naman si Vien sa batok ng binata at mas ninaliman pa ang halik. Ayan, nasasanay na ako sa ganito. Kasalanan mo. Hinahawaan mo ko? Ayos lang yan. Basta sa akin ka lang ganito kaklingi ha. Siyempre naman. Good. Pagkatapos maligo, sabay silang kumain ng umagahan. Nagustuhan talaga ng dalaga ang mga sariwang seafoods. Kaya ginanahan itong kumain. Bandang 10:00 ng umaga, nang magpasya si Vien na maupo sa may swing. Lumapit naman si Von at itinulak siya. Ang sarap sa feeling na may kasama na akong mamasyal. Magdagat at kung ano-ano pa. Sobrang blessed talaga ako na nakilala at natagpuan kita. Siguro kasi itinadhana talaga tayo sa isa't isa kaya ganun. Ikaw, sa dinami-dami ng tawang nakakita sa akin. Oo nga. You are born for me. Born to marry you. Kinikilig na tugon ng dalaga. Matamis na mangumiti si Von. Nang sumunod na araw, nag-snorkeling sila at sumakay sa banana boat. Nangisna naman si Von kasama ng mga tauhan ng pangatlong araw nila sa isla. Nakarami kayo? Oo. Hindi na kita ginising kasi masyadong maaga. Ayos lang. Sa sunod na lang ako. Nakangiting yumakap ang babae sa lalaki at naramdaman niya ang pagtigas ng alaga nito. Huwag kang basta-basta nadikit.
Iska pa naman yan. Loko ka. Nailing na tugon ng dalaga. Hindi nito mapigilang mapatawa roon. Sabay silang nag-ihaw ng mga isda, pusit, at iba pang lamang dagat. Habang tumatagal, nauubos na nila yon hindi pa man nila naiuulam. Ang lakas mo namang pumapak. Okay lang. Kaya nga ako nang huli para makimakain. Pagkatapos nilang kumain, nagbuko-salad naman sila dahil maraming buko sa isla. Kalaunan, nanguha sila ng ilang prutas na tumutubo na at namumunga sa islang yun. Kamuntikan ang matuklaw ng ligaw na ahas si Vien. Mabuti na lang, ay nahila siya agad ni Von palayo. Damn, kamuntikan ka na. Nagkakaroon pa rin ng ahas dito? Maybe ahas tubig? Hindi ko masyadong nakita eh. Basta, mag-ingat ka na sa susunod. Sa lubong ang kilay na sabi ni Von. Talagang nag-alala siya kay Vien. Bumalik na sila sa mansyon at nagpahinga muna. Lumipas sa mga araw na mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Pauwi na tayo bukas? Oo, masyado na tayong nag-i-enjoy rito. Marami tayong paperworks na naiwan. Oo nga. Bawi na lang sa susunod. Tumango ang dalaga at matamis na ngumiti. Kinabukasan, muli silang sumakay sa yate at umalis sa isla. Muli silang bumalik sa syudad at ginawa ang kanilang trabaho. Ramdam ni Vien ang matinding hangover sa pagliliwaliw nila ng kanyang fiancé. Kaya lutang pa siya nang pumasok sa opisina. You look interested. Sorry Elijah, nasobrahan sa bonding. Ina, huwag ka nang magkwento baka mainggit lang ako, agawin pa kita. Huwag kang magbiro ng ganyan. I'm serious. Kaya huwag kang magkwento baka magselos ako. Para kang timang. Sumeryoso naman si Elijah sa kalumapit kay Vien at kinorner ang dalaga sa swivel chair. Uy, umayos ka. Akala ko mabilis lang mawawala yung feelings ko. Pero nagkamali ako. Mas lalo akong nagiging interesado sa'yo. Ha? Kabadong tanong ng dalaga. Wala akong pakialam nung una pero habang tumatagal na nakakasama kita, sumasaya ako. Kakaibang saya. Nang wala ka, I feel so lonely. Pakiramdam ko may kulang. Akala ko... Hinawakan ni Elijah ang baba ni Vien, kaya kumabog ng malakas ang puso ng babae sa kaba. Aalisin niya na sana ang pagkakahawak ni Elijah sa baba niya nang dumating si Von. I forgot to tell you na susunduin kita Hindi na natuloy ni Von ang sasabihin na makita ang eksena ng dalawa. Mabilis na nag-init ang ulo niya at malakas na sinuntok si Elijah. Bumalagta ito sa sahig sa sobrang lakas noon. How dare you, Elijah? Hindi mo ba alam na akin si Vien? Why? Ayaw mo naman sa kanya nung una. Sigaw ni Elijah habang inaalis ang dugo sa putok nitong labi. Nung una, hindi pa ako sigurado. Pero, she's engaged. Kaya layuan mo na siya. Tama na yan. Tama si Von, Elijah. Pasensya ka na. Hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo. I am belong to him. Only him. Nasaktan si Elijah at bumalatay sa gwapo nitong mukha ang matinding sakit. Kasabay ng pagkirot ng dibdib, pakiramdam niya rin inaasid siya sa sobrang selos. Naintindihan ko. Pero mahirap lang talagang tanggapin. Sorry pero kailangan mong tanggapin. Mag-move on ka na. Marami pa namang iba dyan. Yung mamahalin ka talaga at hindi ka sasaktan. Yung walang fiancé o boyfriend. Nagmamahala na kasi kami at ayokong masira ang pagsasama namin. Okay. Sana lang ingatan ka niya. Dahil sa oras na malaman kong sinaktan ka lang ng lokong yan, promise, kahit mahal mo siya, babalikan kita. Wala nang nasabi pa si Elijah. Talagang durog na siya. Malungkot siyang tumayo at umalis ng opisina ni Vien. Damn! Halos magwala ang lalaki sa sobrang inis. Lumapit naman si Vien at yumakap sa fiancé. Huwag kang mag-alala. Huwag ka nang mainis. Wala namang makakasira sa relasyon natin. Ikaw lang ang pakakasalan ko. At alam kong alam mo yan. Oo, hindi ko lang mapigilan ang sarili kong mabadtrip. Kalma na. Huwag kang mabadtrip. Sa'yo lang ako. Talagang akin ka lang. Opo.
Nagkatinginan sila sa mga mata at ramdam nila ang matinding pagmamahalan. Sinakop ni Von ang labi ni Vien at ginawaran ito ng mainit ng halik. Malugod namang tinugunan ng dalaga ang mapang-angking halik ng mapapangasawa. I love you so much. I love you more. Tandaan mo lagi yan. Tumango si Von at kahit papaano, nabawasan ang tinik sa dibdib niya. Hindi siya umalis sa tabi ni Vien ng araw na yon. Hindi siya umalis sa tabi ni Vien ng araw na yon. At siya ang naghatid rito sa mansyon ng mga magulang ng dalaga. Lumipas sa mga araw at buwan, hindi na nagparamdam si Elijah. Madalas itong magbar at magpakalasing. At doon ito nakilala si Angel, ang babaeng nagkagusto sa kanya at naka-one night stand niya. Doon nagsimula ang kanilang love story hanggang sa makamove on ito kay Vien. Sa kabilang banda, Happy birthday, Vien. I love you so damn much. sabay abot ni Von ang susi ng mansyon. Susi ng ano ito? Thank you. Mansyon natin kapag ikinasal na tayo. Kinilig lalo ang dalaga sa narinig. Wow, pinaghandaan ah. Siyempre, nakikita ko na ang future ko na ikaw ang kasama. Sabay luhod ni Von. Sunod-sunod namang lumapit ang mga tao na may dalang red roses. Tinanggap yun ni Vien at halos maiyak ang dalaga sa sobrang kilig. Nilabas naman ni Von ang mamahaling singsing at halos kumislap ang daya mo noon sa paningin ng dalaga. Sapat na sigurong ilang taon para patunayan ko sa'yo na seryoso ako. Pero alam kong hindi sapat ang ilang taon para iparamdam ko sa'yo na hindi magbabago ang pagtingin at pagmamahal ko sa'yo. Kaya handa akong ilaan ang aking buhay para iparamdam sa'yo araw-araw kung gaano ka kahalaga at kung gaano kita kamahal. Hindi yun magbabago kahit kumulubot pa ang balat nating dalawa. Kaya, Vien, will you marry me? Buong pagmamahal na tinitigan ng binata ang dalaga at halos magwala ang puso ni Vien sa sobrang kilig. Marahan siyang tumango. Kung ganun, walang dahilan para tanggihan ko ang alok mo. Mahal na mahal kita, Von, at nangangako akong ikaw lang rin ang mamahalin ko sa habang panahon. Kaya, oo, pakasal na tayo. Labis ang saya na naramdaman nilang dalawa sa mga oras na yon, lalo na ang kanilang mga magulang na matagal nang naghihintay sa kanilang official announcement. Finally, congratulations to both of you. Mahal ko kayo pareho mga anak. Natutuwang bati ng Donya. Nagdoble ang kanilang selebrasyon sa gabing yon at isinabay na ang official engagement ng dalawa. Marami pang dumating at nakisaya. Masaya ako para sa inyong mga anak. Dagdag pa ng ginang at yumakap sa kanyang unika iha. Natouch naman si Vien at matamis na ngumiti. Thank you, Mommy. Sa loob ng ilang taon, naramdaman ng dalaga ang kahalagahan ng kumpletong pamilya. Ang may nanay at tatay na kasama. Taong nandyan para damayan sa kasuportahan siya sa lahat. Tunay ngang naging buhay prinsesa ang babae. Mula nang maging tagapagmana at matagpuan ng kanyang mga magulang. You deserve it, anak. Kalaunan, Can I have this dance? sige na anak, enjoy each other's company. Kinikilig na pagpayag ng Donya. Nilagay naman ni Vien ang kamay sa nakalahad na palad ng binata. Nakangiti silang sumayaw sa gitna at pinanood ng mga tao. Naghalo ang kaba, saya at kilig sa kanilang mga puso sa mga oras na yon. Hindi pa man tayo kinakasal pero pakiramdam ko nasa alapaap na ako. Ako rin, sobrang saya ko. Humalik sa noo ni Vien si Von at mahigpit siyang niyakap. Kalaunan, nakisali sila sa pag-iinom ng mga bisita ng alak at ng malasing. Nauna na silang magpahinga. Pero bago yon, inangkin ulit ni Von ang fiancé. Naging abala naman sila sa preparasyon ng kasal sa mga sumunod na araw. Makalipas ang 2 buwan, dumating ang araw na pinakahihintay nila. Ang dambana, ang malakas na tugtog ng wedding song, at ang magandang dekorasyon sa simbahan. Sobrang nakakataba sa mata. Bulong ni Vien sa sarili habang humahakbang sa pulang carpet. Naghihintay naman sa kanya sa unahan si Von. Nanoy ng lalamig na ang kamay sa nerbiyos. Labis ang kaligayahang nararamdaman nito. Hanggang sa makalapit ang bride, ay agad na kinuha ni Von ang kamay ng babae sa kanyang Daddy Gray. Excited yan?
Akala mo naman hindi bibigay ni Daddy ang kamay ko. Halos itulak na nga ako. Natatawang saad ng babae. Sorry po, natitense lang. Nagtawa na naman ang mga nakarinig kaya halos mga matis ang tenga ni Von roon. Sabay silang naglakad ni Bien papunta sa harap ng pari. At sinimula naman agad ang kasal. Nagbiro pa ang pari bago magpatuloy. Kaya nawala ang kaba ng bride at groom. Bawal ka lang mag-back out ah. Loko, oo naman. Ano akala mo sa akin? Runaway bride? Pinaalala ko lang. Baka dumating si Elijah at itakas ka. Loko, hindi ka ba updated? Nauna pa na ikinasal sa atin kay Angel ang isang yun. Natigilan naman si Von. Hoy Von, wag kang praning, kasal na ako. Gagawin mo pa akong wedding crasher. Sigaw ni Elijah na naroon pala at nanunood. Nagtawa na naman ang mga guest. Papansin talaga. Natawa na lang rin si Bien. Nagpatuloy ang pagsasalita ng pare. Hanggang sa magpalitan na ng pangako sa isa't isa ang dalawa. Ako si Von Alexander. Handang pakasalan at gawing Mrs. Vivian Luwelier. Walang iba, siya lang habang buhay. Sa hirap man o ginhawa, kalungkutan o kaligayahan. Mananatiling kontento at nagmamahal sa kanya. Pumuti man ang aming buhok. Kumulubot man ang balat at tumanda dulot ng panahon. Mananatili akong mahal na mahal siya habang buhay. Sabay kaming bubuo ng pamilya ng masaya at magkasama. Ako po si Bien Luwelier. Tinatanggap si Von Alexander bilang aking asawa. Magbago man ang ikot ng mundo, mananatili akong tapat, kontento, at siya lang mamahalin habang buhay. Hindi ko siya iiwan o ipagpapalit kahit kanino. Ano man ang mangyari, bubuuin ko ang pamilya namin na siya lang ang kasama. Hindi ako magsasawang intindihin siya araw-araw. Buong pagmamahal silang nagpalita ng wedding ring. Muli namang nagsalita ang pare at pinagpatuloy ang seremonyas ng kasal. Tinapos yon sa isang matamis na halik na kinapalakpakan ng mga tao. Nagpicture taking rin sila sa kaumalis sa simbahan at tumiretso sa venue para kumain at gawin ang program. Kinagabihan naman, muling inangkin ni Von ang asawa ng buong pagmamahal. I love you so much, my dear wife. Malambing na sabi ng lalaki. I love you too. Tugon ni Bien sa pagod na boses. Nakatulog silang dalawa sa sobrang pagod. Nang sumunod na araw, nag-honeymoon sila sa Thailand at sinulit ang bawat sandali. Makalipas ang ilang buwan, nagpa-check up si Bien dahil hindi na siya dinadatna ng buwan ng dalaw. Napag-alaman naman nilang buntis na ito sa kambal nilang anak na lalaki. Thank you, Lord. Thank you, wife. Masayang-masaya ako. Masayang-masaya ako na magiging daddy na ako. Mas lalo na ako. Mas lalo na ako. Excited na makita ang mini-me mo. Nakangiting sagot ni Bien. Samantala, nag-focus sila sa pagbubuntis ng babae hanggang sa lumipas ang 9 na buwan. Inilabas niya si Rojan Kyle at then Eliezer. Mas lalong naging masaya ang kanilang pamilya sa pagdating ng kambal. Kaya mas lalong naging buo ang kanilang pamilya. Napaka-pogi. Manang-mana kay daddy. Talagang mana sa'yo. Ikaw ba naman pinaglihian ko? Dapat lang. Kasi pogi ako. GGSS ka na naman. Kaya nagtawanan ang kanilang mga magulang. Kalaunan, nakalabas na rin si Bien sa ospital. Inalagaan naman ni Von ang mag-iina niya sa loob ng ilang buwan bago siya naging abala sa trabaho. Ingat sa work. Sigurado ka bang kaya mo na? Oo naman. Huwag mo akong alalahanin. Call me if you need anything. Tumango naman si Bien at umalis na si Von para pumasok sa trabaho. Lumipas ang mga araw na lumalaking bibo at matalino ang kanilang mga anak. Mami! Bakit anak? Milk. Opo, ito na. Opo, ito na. Ang galing naman magsalita ng baby ko. Humagikik naman si Rogen na akala mo'y nakakaintindi na talaga. Naabutan naman sila ni Von sa sala nang dumating ito galing sa business trip. Pa, nakakapagsalita na si Rogen. Good boy anak ah. Very good ka. Puri ng lalaki, kaya matamis nang umiti ang bata.
Nakipaglaro si Von sa mga anak bago magpahinga kaya nakatulog siya ng matagal. After 6 years, lumaking makapapa ang mga bata. Kaya sumama sila kay Von sa opisina nito. Twin, sa tingin mo hindi magagalit si Papa kung i-fired natin yung malandi niyang sekretarya? Ilang beses ko nang nakikitang nilalandi niya si Papa natin. Umiling naman si Zen at sinang-ayunan ng kapatid. Kaya nang dumating si Bianca na bagong sekretarya ng ama, dahil nag-resign na si Harvey para sa misis nitong may sakit na cancer. Siya kasi ang nag-aalaga. Kinausap nila ang babae at pinalayas. You're fired. Nilalandi mo ang Papa namin. Alis! Bawal ahas sa kumpanya ni Papa. Nagalit si Bianca pero wala itong nagawa, kundi magsumbong kay Von sa pag-aakalang kakampihan siya nito. Wala akong magagawa kung ayaw ng mga anak ko. Mag-apply ka na lang sa iba. Iwasan mo ang manglandi ng boss para lang makaangat sa buhay. Work harder. Payo ni Von, kaya napahiya ang babae. Naiinis itong nagmarcha paalis. Lumipas sa mga araw na naging abala si Von. Nakahanap naman siya ng matinong sekretarya. Walang iba, kundi si Nico. Wala na siguro kayong problema. Yes, Papa. Matino si Kuya Nico. Okay. Maya-maya pa, dumating si Vienna na may dalang pagkain para sa mag-aama niya. Ano, satisfied na ba ang mga makukulit na mga batang yan? Oo, wifey. Halika rito. Sabay kabig ni Von sa bewang ng asawa. Dali-dali namang tumakbo papunta sa lamesa ang kambal at nagsimula ng kumain. Hindi na nila inabala ang sarili sa paglingon sa mga magulang, kaya malayang nag-kiss ang dalawa. Saka pumwesto, nakatabi ang mga bata. Magana silang kumain at nagbanding sa opisina ni Von pagkatapos kumain. May pasok na kayo bukas. Maaga kayong matutulog mamaya, ha? Bili ng babae sa kambal. Yes po, Mama. Sabay salute pa ni Rogen. Sinigundahan naman ito ni Zen. Kaya napangiti na lang ng matamisang mag-asawa. Makalipas ang 1 taon, sabay na nag-celebrate sina Rogen at Zen sa kanilang 7th birthday sa mansyon. Kaya sobrang ingrande ng kanilang birthday party. Happy birthday mga anak! Sabay abot ni Vienna ang susi kay Zen. Susi yun ng bagong library na pinagawa niya para sa anak. Samantalang pera naman kay Rogen dahil mahilig itong magnegosyo. Thank you so much, Mama. The best mom ever. Masayang tugon ni Rogen na sinang-ayunan naman ni Zen. Sunod na nag-abot ng regalo si Von. Happiest birthday, anak. Land ownership at property transfer ang gift ko sa inyong dalawa. Yumakap naman sila Zen at Rogen sa kanilang papa. Masaya nilang ipinagdiriwang ang kanilang kaarawan kasama ng mga clown at ng mga batang bisita. Kitang-kita naman ng mag-asawa ang tamis ng ngiti ng kanilang mga anak. Thank you, Mama at Papa. We love you. Mahal na mahal rin namin kayo mga anak. Nakangiting tugon ng babae. Samantala, makalipas ang 1 buwan, sinamahan na nila sa school ang kambal. Pumasok ang mga ito sa grade 1 sa edad na 7 years old. Likas namang matalino ang dalawa lalo na si Zen, kaya malakas ang loob ng mag-asawa na pag-aralin na ang mga anak. Magpapakabait mga anak. Opo, Mami. Saka umalis sila Von at Vien. Naiwan naman ang kambal na binabantayan ng yaya ng mga ito habang nagkaklase. Matatapos na ang klase? Tumango lang si Zen at inabala ang sarili sa pakikinig sa teacher nila. Higit na tahimik ito kaysa kay Rogen. Makalipas ang ilang buwan, dumating na ang summer, kaya nagpasya silang magbakasyon sa private island na pagmamay-ari ni Von ay pinangalan kay Vien. Ang daming dolphin! Manghang sigaw ni Rogen habang sakay sila ng yate ng umagang yon. Natuwa rin si Zen at dinaldal ang kapatid. Bandang tanghali, sabay-sabay na silang kumain hanggang sa makarating na sila sa mansyon. Natulog muna ang kambal bago hyper na naglalaro sa tabing dagat bago lumubog ang araw. Huwag magpapakalunod Opo, Mama. Tumango naman si Zen at pinabantayan naman ng mga bata sa mga tauhan nila. At masayang nagbanding si Vien kasama si Von sa kanilang kwarto.
Isang mainit na sandali ang kanilang pinagsaluhan. Lumipas man ang ilang taon, walang nagbago sa kanilang pagmamahalan at masaya silang bumuo ng kanilang pamilya. Madalas iparanas sa atin ng buhay kung gaano kahirap ang bawat araw, pero hindi lahat malas. Kagaya na lang ni Vien. Isang araw nakilala niya si Von at dinala siya nito sa mansyon ng mga Luwelier, kung saan hinahanap ng mag-asawa ang kanilang nawawalang anak na babae, na walang iba, kundi si Vien. Nakumpirma yon at binago ang buhay ng dalagang tendera ng taho. Hindi na siya naglalako sa lansangan at nagpapakahirap kumayod sa araw-araw. Nagkaroon rin siya ng mga magulang na may pagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. At higit sa lahat, nakatuluyan niya si Von. Nagsimula man sa hit relationship ang dalawa, nauwi pa rin yon sa matamis na kasalan. Pinatunayan nila sa atin na may tunay pang pag-ibig. May tao pang marunong makontento at genuine ang nararamdaman. Kaya walang mawawala ng pag-asa. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayon sa kwentong pag-ibig nila Von at Vien. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comments. Maraming salamat po. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.